Narito ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, September 30, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng Certificate of Condecoration sa paniki lalawigan ng Tarlac. Nasa 3,519 agrarian reform beneficiaries ang nabiyayaan sa nabanggit na pamamahagi ng Certificate of Condecoration na umabot sa 4,663 at aabot sa halagang 124.6 million pesos. Saklaw ng nasabing biyaya para sa mga beneficiary ang lupaing may lawak na 4,132 na hektarya. Mula paniki Tarlac ay nagtungo ang Pangulo sa New Clark City sa Capas, Tarlac at pinangunahan ang inaugurasyon ng 7 bilyong pisong pabrika ng baterya ng electric vehicles. Sinabi ng Pangulo na ang pabrikang ito ang magsisilbing daan para maging key player ang Pilipinas sa clean energy storage sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, sa sandaling maabot ng pabrika ang kanyang full capacity, inaasahan itong magpapasok ng 5 bilyong piso sa local economy kada taon. Miyerkules, October 2, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang VAT Digital Services Bill na magbibigay otoridad sa pamahalaan upang magpataw ng value-added tax sa mga digital services. 7.25 billion pesos ang inaasahang makokolekta sa 2025 mula sa pagpataw ng VAT sa mga digital services. Ibig sabihin, bubuwisa na ang mga digital services gaya ng ginagawang pagpapataw sa mga tinaguriang traditional business gaya ng restaurants, retail stores at kahalintulad na negosyo. Saklaw ng VAT on digital services ang Netflix, Google, pati ang Marketplace. Huwebes, October 3, dinala ni na Pangulong Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All Caravan sa lungsod ng Pasig. Ang Love for All Caravan ay isang inisyatibo ng unang ginang na isang pangunahing programa ng pagtulong nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng libreng konsultasyon, libreng gamot at mga pangunahing laboratorio na isinasagawa sa bagong Pilipinas Mobile Clinics. Mula Mayo 2023 hanggang ika-26 ng Hunyo 2024, binisita ng Caravan ang 29 na lugar sa buong bansa. Mula Pasig ay magkasamang dinaluhan ng Pangulo at unang ginang ang pagdiriwang ng 2024 National Teachers Month sa Smart Araneta Coliseum sa lungsod ng Quezon. Sa temang Together for Teachers, pagpapahalaga, paghanga, pagsang-ayon, pansin, pinibigyan pugay ng selebrasyon ng walang sawang dedikasyon ng mga Pilipinong guro at binibigyan din ang kanilang mahalagang papel sa pagpapaunlad ng bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, inilunsad ng kagawaran ng edukasyon ang ilang mga inisyatiba na naglalayong itaguyod at patasin ang kakayanan ng mga guro. Biyernes, personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nasalanta ng Bagyong Julian sa Basco, Batanes. Sinadya ng Pangulo ang Barangay Sanarian, Tukon kung saan ay tumambad sa Chief Executive ang winasak na mga bahay, nasirang mga puno at nawasak na mga pag-aari ng mga residente. Mula doon ay dumiretso ang Pangulo sa Basco Central School kung saan tiningnan nito ang pinsala sa nasabing eskwelahan. Agad na dumiretso ang presidente sa Oval Area katapat ng paaralan kung saan ay namahagi ito ng tulong sa mga apektadong residente. Kasama sa pinikaloob ding tulong ng Pangulo ay 25 million pesos mula sa Office of the President habang susunod ding ibibigay ang 15 million pesos na manggagaling naman sa Speaker of the House. Inaasahan namang may pamamahagi ang 10,000 peso financial assistance sa mga kinauukulang residente sa darating na Lunes. Mula Batanes ay lumipad ang Pangulo ng Lawag at nagbigay ng tulong sa mga lugar na sinalanta din ng kalamidad. Pinangunahan din ng Pangulo ang situation briefing ukol sa epekto ng Typhoon Julian. Ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan kabilang DILG, DSWD, DPWH, Department of Agriculture ay nagbigay ng mga ulat ukol sa nagpapatuloy na mga pagsisikap sa relief at rehabilitasyon sa lugar. Bago ang briefing, nagsagawa ang Pangulo ng aerial inspection sa Ilocos Norte upang masuri ang mga pinsalang dulot ng Super Typhoon Julian at pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng programang Ayuda para sa Kapos ang Kita para sa 5,800 na mga apektadong residente. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.